Okay. Problema rin po sa maraming public school ang mga maduduming banyo. Nabanggit nga na po natin yan. Ano? Yan ho yung susubukang bigyang solusyon ngayon ng unang hirit sa Marula Central Elementary School naman sa Valenzuela City na pinuntahan ni Monica Veralio. Monica, ano ba ang itsura ng CR dyan? Yes, hi Ms. Connie at sa ating mga kapuso, good morning. Then ngayong ang ikalawang araw ng pagbubukas ng klase ay pumunta tayo dito sa Marula Central Elementary School sa Valenzuela City para syempre isa na namang serbisyong totoo ang ihatid sa mga estudyante dito dahil isang paglilinis at pag-aayos ng comfort rooms ang ating hatid sa kanila. Ayon kasi sa ating nalikom na datos, 3,500 na estudyante daw ang nag-aaral dito at nagsasalo-salo ang mga yan sa 3 pares lamang ng comfort room. Sa bawat pares pa ay meron daw mga problema. Tulad na lamang natin nakikita, yan yung mga cubicles na kulang sa mga pintuan. At yung sinasabi nilang CR din daw doon sa technology building ay may mga butas ang mga yero. At obviously, tulad din ng nakikita nyo, kailangan talaga ng mga bagong pintura at paglilinis dahil yung ibang mga pader ay napakarami na ring dumi at meron din mga vandalisms. Kaya naman mamaya mga kapuso, talagang mausisang paglilinis ang ating gagawin. At syempre, maglalagay na rin tayo ng mga bagong gripo at mga bagong pintuan para naman talagang maging handa na ito sa pag-uumpisa ng kanilang school year. Dito po yan sa Marula Central Elementary School. Kaya mamaya abangan nyo kung ano magiging itsura ng ating gagawin makeover sa kanilang mga comfort rooms. Sa pagbabalik natin dito sa Valenzuela City. Balik tayo sa studio. Salamat, Veronica. Monica Veralio. Nakagising-gising. Maganda din ng Veronica. Pwede rin. Alright, samantala problema rin po ang kakulangan ng classroom sa Corazon Aquino Elementary School dyan sa Batasan, Quezon City na pinalala pa raw ng programang compulsory kindergarten ng DepEd. Kaya naman ang ilang estudyante roon sa hallway o mga pasilyo na lang nagkaklase. Nakatutok ngayon doon live si Susan Enriquez. Susan! Yes, Rhea, good morning mga kapuso. Ito, second day po ngayon ng pasukan. So, yung nakikita nyo sa likuran ko, yung mga estudyante na nakapila dahil alas 6 ang simula ng kanilang klase. At gaya ng nabanggit mo, ang problema ngayon dito sa Corazon na Aquino Elementary School ay ang kakulangan ng classroom dahil nga first time nila na tumanggap ng mga kindergarten. So, 300 plus yung kanilang mga kindergarten students dito. So, syempre, ang ano mo dito, kung wala namang bagong classroom na tinayo, ay saan mo dadalhin ngayon itong mga kindergarten ito. So, for the meantime, temporarily, ang gagamitin nila ay itong pinaka-basement ng kanilang paaralan. Pero, ang inaalala pa rin ng mga guro at dito sa naturang paaralan, baka madagdagan pa yung kanilang mga enrollees dahil usually naman, pagka ganitong pasukan, 1 week pa ay nagkakaroon pa ng mga late enrollees. Hindi naman nila pwedeng tanggihan yung mga darating na mga late enrollees dahil kailangan lahat prioridad ang edukasyon, especially doon po sa mga public schools, hindi pwedeng tanggihan yung mga estudyante. So mamaya alamin natin paano ba i-handle ng mga teachers dito yung kanilang problema na masyadong malaki na yung bilang ng kanilang mga estudyante. Alam nyo, yung kanilang kindergarten dito, dapat po 4 na oras, 4 na shift from 6 a.m. to 6 p.m. ay may pasok po ang mga kindergarten na students. Ngayon ito po, meron tayong early bird dito. May mga early bird tayo, magnanay pa ito. Saan po kayo galing, Nay? Diyan lang po sa may likod ng Kongreso. Diyan. Anong oras kayo pumasok? Di ko na kasi late yung relo ko. Ay, Legend Relo, kumusta ka naman? Nakatulog ka ba? Opo. Kumain ka na? Opo. Anong oras kayo dumating dito? Hindi ko na rin alam, wala silang relo. Pero sila yung naunang dumating dito actually. Salamat, Nay. Sila pa ata yung naunang dumating dito sa mga security guard ng paaralan, pati na sa mga teachers. So mamaya alamin natin kung paano ang problema dito, yung overpopulation ng mga estudyante, paano ho i-handle at i-resolve ng mga guro dito sa Corazon Elementary School dito po sa Quezon City. Back to studio po tayo. Alright, maraming salamat, Susan Enriquez. Isa po sa mga nakapagtala ng pinakamaraming problema sa balik eskwela kahapon, ito pong T.Paez Elementary School sa Maynila, na ang shifting ng mga estudyante umabot hanggang 3rd shift. Yan ay para mapagkasya ang 4,000 estudyante sa 40 silid-aralan lamang. Kaya eto at makibalita na po tayo doon mula kay Victoria Tulad. Victoria, ano na ang sitwasyon dyan? Kaya
Rhea, dahil nga sa kakulangan ng classroom dito sa T.Paez Elementary School sa Tondo, Maynila, 3 ang shift ng klase dito. Nagsisimula ang unang shift mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ang ikalawa ay mula naman sa alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At ang ikatlo ay mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Pansamantala lamang daw, Rhea, ang setup na ito hanggat sa maayos ang 10 classroom sa isang building dito sa T.Paez Elementary School. Magkagayon man, Rhea, nag-aalala pa rin o nababahala pa rin ang mga magulang ng mga estudyante dahil noong nakaraang taon ay mas mahaba raw ang oras ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Rhea? Alright, maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala, sa ibang balita naman po, pinagbotohan na ng Senado ang panukala para ipagpaliban ang eleksyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM na gaganapin sana sa ika-8 ng Agosto. 13 senador ang bumotong pabor sa postponement ng eleksyon at pagsabay nito sa darating na May 2013 national elections. Pero kahit makailang beses nang na-postpone ang eleksyon sa nakaraang 2 dekada, naging mainit pa rin po ang debate para sa Senate Bill 2756. Sa naturang panukala kasi bukod sa postponement, magkakaroon ng pagkakataong magtalaga si Pangulong Noynoy Aquino ng officer in charge na magiging ARMM governor hanggang sa eleksyon 2013, bagay na tinutunan ng ilang senador. Kasunod na nangyaring botohan, magpupulong ang Senado at ilang kinatawan ng Kamara saka ipapasa po ang panukala sa Pangulo para maaprubahan. Ayon naman kay Secretary Ricky Carandang ng Presidential Communications Group, nagpapasalamat ang palasyo sa naging resulta ng botohan ng Senado. Mismong ang Pangulo kasi ay pabor na ipagpaliban ang eleksyon. Dagdag pa ni Carandang, malaking bagay raw ito para sa mga taga-ARMM. Samantala, matapos hindi sumipot sa nakaraang pagdinig, humarap na po sa Senado ang consignee ng mga nakumpiskang iligal na kargamento na naglalaman ng mga pawikan, seashells at black corals. Pero agad iginiit ni Ezekiel Navarro na hindi raw niya alam na naglalaman ng black corals ang 2 container vans. Ang buong akala raw niya, goma lamang ang laman ng mga ito. Bukod pa rito, hindi rin daw niya kilala itong si Olivia Lim Lee na itinuturong may-ari ng Lee and Lim Trading na nagpadala ng mga kargamento. No-show naman sa pagdinig kahapon si Olivia Lim Lee na pinasisipot sa susunod na pagdinig sa Miyerkules. At kasabay ng pagdinig, sako-sako pang black corals ang nasabat sa isang warehouse sa Zamboanga City nitong Sabado. Sa nasabing warehouse, umano nang galing ang kontrabandong tinanggap ng consignee na si Navarro. Kasama rin sa mga nasamsam ang libo-libong seashells at pawikan. Yan, kakagalit talaga. Oo. Diba? Ang nakita nga nila dyan, yung magpapamilya talaga ng mga pawikan pa eh. May maliit, malaki, nanay, tatay, ganun eh. So talagang sinasabi nga ng iba, baka matagal na rin na itong nangyayari. Pero hindi lang, ngayon lang kumbaga na-tsempuhan. At saka minsan pinakita yung mga accessories na made of black corals. Hindi mo iisipin na baka mamaya accessory lang siya o hindi siya totoo. Pero ang gaganda niya naman talaga. Kaya lang, wag po tayong mag-patronize sa mga ganun. Huwag natin tangkilikin. At kawawa naman talaga ang kalikasan. Oo nga. Alright, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Sugatan ng 2 lalaki matapos silang tumilapon mula sa kanilang sinasakyang motorsiklo sa Pasig City kaninang madaling araw. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Rhea, sugatan nga ang 2 lalaki matapos sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Ortigas Extension, Barangay Rosario, Pasig City kaninang madaling araw. Maagap silang binigyan ng first aid ng mga responding rescuer bago isinugod sa Rizal Medical Center. Rhea, sa inisyal na investigasyon ng Traffic and Parking Management Office ng Pasig City, lumalabas na self-accident ang nangyari. Mabilis raw, Rhea, ang takbo ng motor at di nito napansin agad ang malalim na lubak sa kalsada. Kaya nawalan nito ng kontrol at milapon ang 2 sakay nito. Ang buong detalye, Rhea, mamaya sa aking pagbabalik sa unang balita. Rhea? Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, naglabas na po ang mga polis ng mga artist sketch ng isang grupo ng mga serial holdupper at rapist na kumakalat at nang bibiktima ng mga dentista. Kwento ng mga nabiktimang dentista, halos magkakasunod silang hinold up at pinagsamantalahan pa ng grupo sa loob ng kanilang mga klinika sa magkakaibang lugar sa Metro Manila nitong mga nakalipas na araw. Nagpanggap na walk-in patient ang mga suspect na nakasuot na disente pa at nagsabing magpapapasa raw ng ngipin. Pero hindi pa man nagsisimula ang procedure,
Tumayo na ito sa dental chair, tsaka bumunot ng baril, sabay kuha ng cellphone, alahas at pera ng mga dentista. Kwento pa ng isang dentista na itinago sa pangalan na Arlene, bukod sa pagtangay raw sa kanyang mahigit 40,000 pisong alahas at pera, iginapos daw siya ng suspect sa dental chair gamit ang kable ng kuryente. Tsaka raw siya pinagsamantalahan. Ang ganitong estilo ng grupo na itala rin sa mga